Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis na pangalan mo, pinakamamang na Panginoon, sa panandalangin ng aming minamahal at ginagal Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, your end-time prophet. Ito po kami buong puso nagpapakumbaba, humingi ng kapawaran sa amin nagawang mga pagkakasala sa iyo. Sa mga oras na ito, O Diyos, san mo ang iyong banal na salita at pagpalain mo po kaming lahat. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus at aming sinasaway, pinapalaya sa lahat ng masamang espiritu ng hadlang, cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of God. And we will always remember and cherish the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. To the beloved children, children-in-law, grandchildren, to the whole beloved family here and abroad. Hallelujah. Isang mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran, maging sa buong mundo, ating live webcast viewers, maging dito po to our beloved brethren, sa lahat ng mga bisita, welcome to the royal family of God. Mga minamahal, we're on the last days. Wala na pong panahon. Kailangan po ng bawat isa po, ituon natin. Ilagak natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas. Just look unto Jesus, the author and finisher of our faith. From the book of Colossians chapter 3 verse 2, atin pong basahin. The second book of the book of Colossians chapter 3 verse 2. Set your affection on things above, not on things on the earth. Ito po sa mga taga-Colossus, Kabanatang 3, Talatang 2. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Amen. Amen. Praise the Lord. Yan po ang laging ipinapaalala, ipinapangaral ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children. Salvation is the greatest matter of importance. Yung mga bagay dito po sa mundo, temporary lamang yan. Kung tayo pinagpapala, mga minamahal ko, karagdagan na lang. Pinatutunayan lang ng Diyos na siya'y totoong Diyos na makapangyarihan at tapat sa bawat isa sa atin. Ngunit tandaan po natin, wala po tayong madadala. We're just temporary. Ang lahat ng bagay at ikaw at ako, we're just passing through. Sabi nga po, we're just visitors in this world. Ngunit meron pong permanente. Yung ipinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kaya ang titingnan po natin, mga minamahal ko, yung bagay na espiritual na kung saan ang ating mga kaluluwa ay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. What sa mga bagay na sa ibabaw ng lupa, mga minamahal ko? Dahil sinabi po, sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay nakatagong kasama ni Kristo. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Lahat magsabing, praise the Lord. Tandaan niyo po yan, mga maraming matatalino, marunong sa huling panahon. Ngunit ang tunay na marunong at matalino, yung mga tinawag sa gawain na ito, the Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa panguna po ng ating dearly beloved pastor. Dahil ang mga karunungan sa sanlibutan ito, kamangmangan po sa harapan ng Diyos. 1 Corinthians chapter 3 verse 19, atin pong basahin. The first book of the Corinthians chapter 3 verse 19. For the wisdom of this world is foolishness with God. For it's written, He taketh the wise in their own craftiness. Unang mga taga-Korinto Kapitulo 3, versikulo 19. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutan, ito ay kamangmangan sa Diyos. Sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan.
Amen. Praise the Lord. Yung karunungan ng tao po, at kung ito po ay sabihin na natin inaangkin nila, baliwala po yan. Kamangmangan sa harapan ng Diyos. Dati tayong mga mangmang dahil hindi pa tayo nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Ngunit nung makilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang sabi nga, tayo na siguro ang pinaka-wise, pinakamatatalino tao sa mundong ito dahil nakilala natin ang tunay na Diyos. Tayo totoong inangkin niyang anak. Tagapagmana tayo ng buhay na wala hanggan. Mga minamahal, tingnan niyo po ngayon ng balita na kung saan isang tanyag na doktor, tinatawag na doktor ng bayan po, nakakalungkot man po, mga minamahal ko. Ngunit dumating po na siya mismo ay inabutan ng cancer. At yun ay naging kapahamakan sa kanya. Walang kagalingan. Ngunit dito po, isang doktor, Dr. Romel Filarca, tinawag ng ating mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal ko, nung makilala niya ang ating mahal na Panginoon, pinagaling ang psoriasis niya, nakapasa siya sa board exam, binago ang buhay niya, at ngayon dinideklara niya, kung wala kang pananampalataya, ang ibibigay niya sa iyo, yung paanyaya ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya nga mga minamahal, nalaman niya na yung karunungan na nalaman niya at napag-aralan niya ay baliwala pala. Mas higit ang karunungan nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga mga minamahal, panatilihin natin ang salita. Man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out of the mouth of God. Dito pinakain tayo ng totoong salita na may kapangyarihan ng ating dearly beloved pastor na sa kanyang pag-aayuno, mga minamahal ko, kinahabagan lamang tayo ng ating dakilang Diyos. Narito tayo nagtatamasa ng pagpapala, sumisigaw na mabuti ang Diyos, mga minamahal ko. 1 John chapter 2 verse 5, atin pong basahin. The first epistle of St. John, chapter 2, verse 5. But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in him. Unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 5. Datapot ang sino mang tumutupad ng kanyang salita. Tunay na sa kanya ay naging sakdan ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa kanya. Amen. Praise the Lord. Lahat na ng pagpapala, nakakamtan natin, mga minamahal ko. Kaya nga sa mga buhay na patotoo, medyo sinusunod na lang dahil sa dami ng pagpapala, mga minamahal ko. Dahil sa mga tumutupad ng kanyang salita. Tunay na sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa kanya. Mula pa sa simula, nag-umpisa ang ministeryong ito. Anong pag-ibig ang katapatan ng ating dearly beloved pastor? Hindi niya inalintana na siya usigin, mga minamahal ko. Nagtiis sa mga pagsubok, mga minamahal ko. Sa kanyang pag-aayuno, pananalangin, ang nais niya maligtas pa ang maraming tao. Hindi siya tumigil magpatotoo, maghayag ng kabutihan ng Diyos. At ngayon saksi tayo buong mundo, mga minamahal ko, sa bawat sulok ng daigdig na may banal na gawain. Ikaw at ako ay pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngayon nalaman natin, buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Dahil sa sakdal na pag-ibig ng ating dearly beloved parents in the Lord, haharap tayo sa Talipaw Sulupis Mission Anniversary. We will celebrate the greatness of our loving God. Pagkatapos niyan, ang ating 50th church anniversary, ipagsisigawan natin sa buong mundo na ang pag-ibig ng Diyos ay sumaatin, mga minamahal ko. Walang dahilan upang ang bawat isa po ay manlamig pa. Bagkos, gamitin tayong lahat, mga minamahal ko, na tuparin natin ang salita ng Diyos.
Gawin natin ang ating tungkulin upang maluwalhati ang ating dakilang Diyos na sa kanyang pagbabalik datnan tayong gumagawa sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito na po yung panahon. We're on the survival of the fittest. Ngunit sabi ng banal na kasulatan, magtitiis tayo, mga minamahal ko, ang ating papasuking pintuan sa langit, maaring sabihin nating makipot. May mga pagsubok, mga minamahal ko. Ngunit magpipilit tayo, mga minamahal ko. Pilitin nating makapasok sa pintuang makipot na kung saan yung ilan umaayaw yung iba sumusuko. Pero sinabi po ng banal na kasulatan, marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Kailangan lang pagtiisan natin. Ito po ang tungkulin natin na tayo ay maghahanda sa huling panahon, na tayo po ay talagang sa kabila ng mga nagaganap na mga pagsubok, harapin man natin ang kamatayan, huwag tayong matakot. Yet I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. For me to live is Christ and to die is gain. Yan ang dapat pamantayan natin, mga minamahal ko. Magpupumilit tayo na makapasok sa kaharian ng ating dakilang Diyos dahil doon, nandun ang ating tunay na kapahingahan, mga minamahal ko. Kaya nga, sinasabi ng banal na kasulatan natin pong basahin sa Luke chapter 13 verse 24. Amen. The Gospel, Luke chapter 13, verse 24. Strive to enter in at the straight gate, for many, I say unto you, will seek to enter in and shall not be able. Dito po si Ebanghelyo ng San Lucas, Kabanatang 13:24. Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga sisikap na pumasok at hindi mangyayari. Amen. Amen. Praise the Lord. Ibig sabihin, ang paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ay kusa po tayo sa kabila na talagang may kahirapan. Ngunit, pag naramdaman mo ang presensya ng Diyos, totoo po, talaga pong grabe ang iyong kagalakan. Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo, marami ang mga nagsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Hindi po yung maluwang na pinto dahil kapahamakan po yun. Yung makipot na pinto na ito yung masikip, may kahirapan, ngunit nalulugod ang Diyos dahil ikaw ay totoong tapat, maglilingkod hanggang sa kanyang pagbabalik. Magpupumilit tayo, mga minamahal ko, buong lakas, buong sigla, buong kaluluwa, lahat na, total buo naman tayong pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Natural po na ibigay natin ang the very best na paglilingkod sa ating dakilang Diyos dahil ang ating pagkamamayan, conversation po natin, hindi naman dito bagkus sa langit, piling nating pinakamahal na Panginoon Jesus. At basahin ang huling talata, Philippians chapter 3 verse 20. Amen. At magsipaganda na po ang mga awit at mga manonugtog. Amen. In the book of Philippians chapter 3, verse 20, for our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord, Jesus Christ. Filipos Kapitulo 3, versikulo 20. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula doon na hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Amen. Praise the Lord. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay sa langit. Mula doon ay hinahantay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Nakahanda na ang misyon sa langit para doon sa talagang patuloy tapat na lingkod. Preparation po ito. We're just waiting for the blessing, the coming of our Lord Jesus Christ. Dito kasi sa mundo, alam mo na ikaw ay mamamayang tagalangit. Bakit? Lahat ng gawa ni Satanas hindi nagtatagumpay. Dating si Satanas tayo'y inaapakan, hawak tayo sa leeg. Ngunit ngayon, we cast out
demons in the name of our dearest Jesus. Nakaka-bless ba kami nang marinig mo ang isang patutuo? Anong sabi po ng kapatid natin? 4 na oras bago kami makarating sa banal na gawain. Alam nila, naunawaan ng ating mga mahal na kapatid sa buong pamilya na ang paglilingkod sa Diyos ay napakahalaga. Dito pa lang sa mundong ito, mapapatunayan mo, tutulo ang iyong luha, hindi po sa kalungkutan bagkos sa pagpapasalamat sa Diyos. Narito ako, tumatayo sa inyong harapan. Tayo po ay may kapangyarihan laban kay Satanas. Mga minamahal ko, sabihin na natin humarap po ako ng halos kamatayan sa aking karamdaman. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Pagkatapos noon, through the prayer ng ating dearly beloved Pastor, Wildy Estrada Almeda, over our physical examination ko, wala po akong, lalo na yung mga sakit ko noon, wala po eh. Talagang totoong pinagaling ako noon pa ng ating mahal na Panginoon. Ngunit ako po'y nagkaroon ng severe na prostate enlargement. I was dying on that time. To the rescue, nandun po ang prayer ng ating dearly beloved pastor. Nung ako'y nagpa-physical exam, mga minamahal ko, yung severe, naging mild na lang eh. Mild prostate enlargement, mga minamahal. Yung blood sugar ko, bumaba na. Yun po ang hinaharap kong karamdaman. Ngunit hindi ako natakot. I am weak but I am strong. Salamat sa Diyos. Narito ako, nagpapatutuo na tayo nga ay totoong mamamayan tagalangit. Dito sa mundo, hindi tayo kayang kantiin ng dyablo. Ngayon, isinisigaw ko, I am fully recovered at pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sino hindi maglilingkod sa Diyos? Ang sinisigaw ko lang nun, I shall not die but I shall live. Mabuti ang Diyos. May layunin pa ang mahal na Panginoon upang ipatutuo ko na ang Diyos natin ay ang dakilang manggagamot. Walang kaaway na magtatagumpay sa atin bagkos isisigaw natin, Jesus is our greatest healer. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating binamahal at ginagalang na pastor. Buhay ka, O Diyos! Marapat kang pasalamatan, O Diyos! Hallelujah! Hallelujah! Kaya nga mga minamahal, sa huling panahon, Kolosas 3:2, ilagak ninyo ang iyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. At tayong lahat ay pagpapalain. Sama-sama tayo sa langit, sa buhay na walang hanggan, sa nalalapit ng pagbabalik ng ating mga Panginoon. Ang buhay na walang hanggan ang pinakamahalaga. Kaya magsumamo tayo sa huling panahon upang patuloy maluwalhati ang ating dakilang Diyos. Tayo pong lahat ay umawit magpupo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Natin kailangan yamanan sa mundong ito. Yan ay talaga ibibig naman ng mahal na Panginoon habang nandito tayo. Hindi natin kailangan katanyagan. Ang kailangan natin, tayo ay makasiguro sa buhay na walang hanggan. Tayo pong lahat ay awit. Ginanyayan po ang mga bisita, mga baguhan. Maging ang ating mga live webcast viewers. Amen. Hindi ko kailangan ang katangianan. Habang ibinibigay ko po buong pagkakataon sa ating beloved preacher, Paul Manzan. Mawawala. Mas naisip ko makapiling ka sa buhay. Aming tapo'y sa pinagpahalan na salita ng Diyos sa ating kapalitan. Kaya po kami naman sa mga opisina sa lahat ng mabubuhan na kayo lang po nakarating sa mga gawain. Ginanya ko po kayo dito sa harapan upang pinyo po bigyan ng talaga ng
tagapagligtas na inalok sa iyo ng ating pinakamamalakay Diyos. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Ang aking buhay ay di ko maganto. Pag-ingatan mo kahangaan ng aking buhay. Isa'y di ko kaya paglabanan. Kaya't kailangan ko iyong gabayan sa aking paglaban. Praise the Lord. O Jesus, pakinggan mo ang pagsama mo. Pag-ingatan mo ng gusto pag-usiyo. Ang aking buhay ay di ko maganto. Pag-ingatan mo kahinaan ng aking buhay. Isa'y di ko kaya paglabanan.